Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayam. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng channel na ito, sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya, sa bawat kapatid, sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming kung salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 9, 2025. Ganap na po alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones at kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado dito po sa Facebook Live. Lunes hanggang Sabado po yan, alas 4:30. Pagka-araw ng linggo, wala na po tayong araw ng linggo. So, Monday to Saturday. Muli tayong pasalamat kay Abay Hawa sa pagkakataon na ibinahagi pa sa atin sa mga oras na ito at tayo po ay nakakapakinig pa, nakatatayo pa, meron pang buhay. May pagkakataon na gumawa pa tayo ng kabutihan, sumunod kay Abay Hawa, at umibig sa ating kapwa. Ando pa ho yung pagkakataon. Kasi pagka ang tao ay namatay na, lahat ho nung gusto ng tao na gawin, wala na. So, yan po ang ating dapat na laging ipinagpapasalamat na hanggat maaari, habang ang ating mga kaisipan ay may lakas pa. Kasi dumarating din yung pagkakataon na yung ating mga mata ay nanlalabo, yung ating mga pandinig ay humihina. Hindi ho kasi namamalayan ng maraming tao yan eh. Akala nila yung araw-araw na normal. So yun po ang dapat nating ipagpasalamat kay Abay Hawa. Sa lalo't lalo tayong mga nasa kapulungan na tinawag ni Abay Hawa, sa labas maaaring hindi mangyari na tawagin nila si Abay Hawa sapagkat hindi naman nila kilala. So ang ating pong paksa sa hapon pong ito ay may kinalalaman doon sa ano ba ang kalagayan ng isang tao na hindi mapapangaralan ni Pablo. Yun ang ating paksa. So, lobin po ng Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa atin, sa ating mga kapatid at sa lahat po ng aabuti ng pangaral nitong ating gagawin paksa. So, magandang hapon sa mga kapatid. Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Carlo Roll, Sister Cristina Juarez, Sister Ging Macar, Sister Vivian Bando Humana, Emiliano Umali, Fortunato Juarez, Melchor Pasis, Brad Sam Rotoni, Brad Edmundo Umali, Sister Chris De La Cruz Kim. Magandang hapon po. Ayan, meron tayong 10 viewers. Leonardo Corsiga. Ayan. Sana ho dito sa ating 4:29 na ho yung ating oras nga pala. So pagsapit ng 4:30, diretso na tayo dun sa ating gagawin pag-aaral. Regarding dito sa Gawa 26. Ayan. Sabi ho dito sa FSB, upang buksan mo ang kanilang mga mata, ibalik sila mula sa kadiliman
tungo sa liwanag mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang tumanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at mapabilang sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So, purihin si Abayawa sa paksang atin pong pagsasalu-saluhan sa loob ng isang linggo. Brad Noli Tongkua, Lisa Indinibli Corsiga, Troy Corsiga. Ayan. Brad Nel Umali. So, hanggang dito lang muna ulit tayo. Yan. So, halimbawa, gawin na lang natin mga kapatid, total naman kasi isang beses lang naman banggitin yung pangalan natin. So, greet na lang natin, mga isang beses na lang. Ngayon, kung mayroong halimbawa kayong bandang tanong, ilagay nyo doon sa bandang huli. Kasi pagka natabunan ng komento, hindi ko na mababasa yung mga nauna. So, halimbawa, isang komento na lang ho, para isang beses ko lang mabasahin yung pangalan ng bawat kapatid. Ngayon, kung importante ho yung tanong, doon sa bandang huli ho, nyo itanong para mababasa ko. Kasi pagka yan ay nailagay doon sa bandang unahan at natabunan ng mga komento, wala na, hindi ko na mababasa ho yun. Pati ho yung pangalan ng kapatid, hindi ko na mababasa. Ito yung kanang Facebook, hindi katulad ng YouTube. Sister Lolita Corsiga. So, ang huli kong binasa ay si Brad Nel Umali, Lolita Corsiga, o Brad Jesse Juarez. Sige, ano ko na ito? Basta merong tanong, bandang huli. Halimbawa, mga inaakala nyo, mga alas 4:40 or 45, i-komento nyo na kung ano yung tanong para mabasa ko. Kasi baka hindi ko mabasa eh. Dahil natabunan ng maraming komento. So, tungo na ho tayo. 4:32 na ho ang ating oras. Tungo na tayo dun sa ating paksa. Si Abayawa ay hindi siya Diyos ng kaguluhan. Kung mapapansin nyo doon sa panahon ng Genesis, mula doon sa paglikha, sa kawalan hanggang sa mga nilikha niya, nagsilabas, hanggang sa tao. Ibig sabihin, lahat yun ay kumbaga detalyado yung pagkakalikha, hanggang sa panahon ni Adam ni Eva, panahon ni Noe, panahon ni Lot, panahon ni Moises, hanggang sa Ehipto. Lahat detalyado yung ginawa niya, kaya Abayawa. So, kung mapapansin, kaya ko pinapapansin sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kasi, nakita naman natin ang sitwasyon o sistema ng reliyon. Labo-labo sila, wala ho yung kaayusan. Kasi dun sa unang Korinto 14:33, sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Well, nakaletra yan, kapulungan ng mga banal. FSB ho yan, 14:33 ng unang Korinto. Sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. So kaya ito ay iniisa-isa natin para mas maintindihan natin, mas lumalim. Sisingit ko na Sister Elizabeth Benz. Magandang hapon, sis. Ayun. Radwell Fred Bedes. Yan. Para sila pa. Shirley Bando Abrera. Sensya na ho gusto ko lang mabanggit yung pangalan ng mga kapatid na narito. Yan. So magmula doon kay Noe, sa panahon ni Lot, sa panahon ni Moises, hanggang sa Kanaan, andun, detalyado lahat yun.
wala, ultimong mga angkan, inisa-isa, yung mga anak, detalyado lahat. Oo. Kasi nga, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Hanggang sa panahon na nakitulad na sa tao, si Abba Yahweh, yan yung Kristo na sinasabi nga. Hanggang sa panahon ni Pablo, detalyado pa rin. Wala siyang, sabi nga ho para bang nakalutang sa kawalan na dilim. So, nangangapa. Hindi ho ganun ang ipinapansin sa atin ni Abba Yahweh. So, dito ho, sa ating paksa na ito, Sister Rosalie Bandojo, Dominga Gumakaw, Bedes. Magandang hapon. Yan. Para ang isang tao ba, kung hindi aabuti ng pangaral ni Pablo, magkakaroon ba ito ng kaligtasan? Kasi kung hindi siya Diyos ng kaguluhan, si Abba Yahweh, naturalmente na siya yung Diyos ng kapayapaan. Hindi magulo, ibig sabihin wala yung gulo. No? So pinamamarali ng mga relihiyon, halimbawa katulad ng mga Muslim, ng Islam, kinakailangan sampalatayanan mo yung kanilang propeta para magkaroon ka ng kaligtasan. Mapunta ka dun sa paraiso. No? Yan yata ho yung pinakamatanda. Ang reliyon. Tapos sumunod, sa Katolisismo, ang kanilang itinataas ay walang iba kundi si Maria. No? Dahil ina noong Kristo. Sister Vivian Bandojo, Rodel Ganaba. Sa madalit sabi ho, yung aking tanong, kung halimbawa mo ba hindi inabot ng pangaral ni Pablo, magkakaroon mo ba ng kaligtasan sa kasalanan? Kasi lahat ng reliyon may kanya-kanyang itinas. Sa Iglesia ni Cristo, ang itinas nila ay si Felix Manalo na kanilang sugo. At sa ADB naman, yung kanilang itinas, yung puno nila si Ginoong Soriano. Pwera pa ho yan doon kay Payawal, doon sa pinagmulan ni Soriano. Pwera pa ho yun, sasaksi niyo ko ba si Russell sa 70 Adventist, si Ellen G. White. So, ang kanilang tinataas ay yung kanilang mga founder. Meron ho ba itong kaugnayan sa kaligtasan? Meron, malaki ho. Malaki ho ang kaugnayan nito sa kaligtasan. Kung halimbawa, ang sinisigaw ng ministro ng Iglesia ni Cristo ay tanging si Felix Manalo lang kasi siya yung huling sugo na makapagliligtas sa tao na makararating sa langit, no? At kung hindi ka aanig sa kanila ay impyerno ka. Yan ang doktrina ng reliyon. Pero sa kasulatan, iba. Malaki yung pagkakaiba ng sinasabi ho dito. At dito ho, doon sa talumpati ni Pablo, Sister Maria Victoria, Fernando Pronevo Villar. Sana wala na ako makaligtan. Ayan. Dito sa Gawa 26, ayan, sabi doon sa 1, pagkatapos sinabi ni Agripa kay Pablo, sige, pinapahintunutan kang magsalita para maipagtanggol mo ang sarili. Kaya sumenyas si Pablo na magsasalita na siya. Sinabi niya, Haring Agripa, mapalad po ako dahil binigay niyo ako ng pagkakataong tumayo sa inyong harapan para maipagtanggol ang aking sarili sa lahat ng akusasyon ng mga Hudyo laban sa. Pakatandaan niyo na si Pablo ay isang Hudyo sa lahi ni Benjamin. Siya ay Pariseo ng mga Pariseo. Pinag-aral sa paanan ni Gamaliel. Yan si dating Saulo na naging Pablo. Pes, lalo na't alam na alam ninyo ang lahat ng kaugalian at mga pinagtatalunan ng mga Hudyo. Kaya hinihiling ko na kung maaari ay pakinggan ninyo ang sasabihin. Alam ng mga Hudyo. Yun, idiniin ko yun. Kasi nga Hudyo siya. Kaya ako idiniin, alam ng mga Hudyo. Pinagtatanggol niya o sinasabi niya yung
yung totoo na nangyari. Ano? Alam ng mga Hudyo, sabi niya. Sabi niya, alam ng mga Hudyo kung anong aking pamumuhay sa bayan ko at sa Jerusalem mula ng bata pa ako. Kung magsasabi lamang sila ng totoo, sila na rin ang makapagpapatunay na miyembro ako ng mga Pariseo. So, sinasalaysay ni Pablo dito yung kanyang pagkabata. Sabi niya, kung magsasabi lamang sila ng totoo, sila na rin ang makapagpapatunay na miyembro ako ng mga Pariseo mula pa nung una. Ang mga Pariseo ang siyang pinakamahigpit na sekta sa relihiyon ng mga Hudyo. Ayan, nakaletra por letra ho yan, ha? 6. At narito ako ngayon sa korte na nililitis dahil umaasa akong tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa aming mga ninuno. Sino itong tinutukoy niyang mga ninuno? Ang aming 12 lahi ay umaasa na matutupad ang pangakong ito. So mga Israelita, maliwanag ko yan, ha? Kaya araw at gabi naming sinasamba ang Diyos. At dahil sa aking pananampalataya sa mga bagay nito, Haring Agripa, inakusahan pa ako ng mga Hudyo. At kayong mga Hudyo, bakit hindi kayo makapaniwala na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay? Noong una na pag-isipan ko mismo na dapat kong gawin ang aking makakaya para kalabanin si Yahushua na taga Nazaret. Ganito ang aking ginawa noon sa Jerusalem sa pamamagitan ng kapangyarihan ibinigay sa akin ng mga namamahalang pari, mga Hudyo na maraming pinabanal ng Diyos sa kapulungan nito. Ang ipinabilanggo ko at nang hatulan sila ng kamatayan, sumang-ayon ako. Ganon siya kadedikado sa relihiyon ng mga Hudyo o Pariseo. Pero mo, pumapatay. Di ba? Pumapatay siya dahil lamang dun sa relihiyon. Sabi niya, maraming beses na iniikot ko ang mga sambahan ng mga Hudyo para hanapin sila at parusahan, para piliting magsalita laban kay Yahushua. Sa tindi ng galit ko sa kanila, nakarating ako sa malalayong lungsod sa pag-uusig sa kanila. Sino ba inuusig ni Pablo dito? Ito yung kapulungan. 12. Yan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Damascus na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pari. Ang sulat na iyon ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan at pahintulot na sa gagawin ko roon, tanghaling tapat po noon, Haring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang pumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, na mas nakasisilaw pa kaysa sa araw. Matindi ito. Sabi niya, nakasisilaw na liwanag mula sa langit na mas nakasisilaw pa kaysa araw. Kasi yung araw, titigan mo, pwede ka nang mabulag. Ito, mas matindi pa. Sa araw, yung liwanag, ayan. Sabi niya, napasubasag kami lahat sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo pa ho siya, hindi pa siya Pablo. Bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili. Para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Yun daw, sabi niya, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili. Ibig sabihin, pag pinag-usig mo, limbawa, katulad ng ginawa ni Pablo, pinaparusahan mo lang yung sarili. Mahirap, sabi niya, mahirap para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Na-imagine nyo na ba na sumipa sa isang matulis na kahoy? Na-imagine nyo na. Pero matulis na kahoy, alam mo nang matulis, sisipain mo. Ano ang mangyayari sa iyo? Na-imagine nyo na ho yun. Sabi niya, para kang sumisipa sa matulis na kahoy.
Ganyan po ang mangyayari at nangyayari doon sa mga tao na ayaw doon sa Kristo o kay Abay Yahweh. Hindi ho kailanman naintindihan ng marami yung word na yun para kang wikang sumisipa sa matulis na kahoy. Ganyan-ganyan ang senaryo kung ang isang tao, ayaw mo kay Abay Yahweh, ganun ang sitwasyon mo. Kinakalaban mo si Abay Yahweh, yun, ganun ang sitwasyon mo. Hindi ba? Ayun. Sabi niya, nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako'y si Yahweh siya inuusig mo. Bumangon ka, tumayo. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Nakita niyo yun? Kasi lahat ng propeta, lahat to pinipili. Lahat pinipili niya. Hindi katulad na nangyari kay Muhammad na isang anghel na nagpakita. Marami kasi sa panahon natin ay mga anghel na nagpapakita doon sa mga nagsasabing sugo. Pero ito, direkta, mismo, si Yahweh siya, si Abay Yahweh. Si Abay Yahweh. Ang pumili kay Pablo. Sino ba pumili doon sa 12 na naging 11? Hindi ba yung Kristo o si Yahweh siya? Di ba? Sino yung pumili doon sa 70? Hindi ba yung Kristo o si Yahweh siya? Para ikaw ay maging isang mangangaral, ang pumipili ay si Abay Yahweh. Hindi kailanman isang tao, halimbawa, katulad ng mga relihiyon. Ang relihiyon, nagkakandak na parang ikaw ay maging isang ministro, isang pastor, pag-aaralin kanila. Di ba? Sino ang pumipili? Tao. Kaya hindi katakataka na yung itinuro noong mga pinili mong mga ministro at pastor at pare ay aral tao. Nung piliin si Pablo ni Yahweh siya o ni Abay Yahweh, ang itinuro niya ay turo galing sa kanya. Kung paanong si Noe, kung paanong si Moises ay nangaral o nagsalita tungkol kay Abay Yahweh, detalyado, pati sukat pati sukat ng daong, yung lapad, detalyado. Sino makagagawa nun? Walang iba kundi si Abay Yahweh lang. So, ganun din ang nangyari kay Pablo. Sabi niya, bumangon ka, tumayo. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipakikita ko sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. So, sa mga Israel at sa mga Hintil. Ipapadala kita sa kanila. Anong dahilan? Para imulat ang kanilang mata, dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan sa Satanas. Hindi pa kasi alam ng marami kung sino yung Satanas Diba? Mula doon sa makalaman, sa isang makalaman, Satanas. Sabi niya, papunta sa Espiritu. Sino yun? Si Abay Yahweh. Ulitin ko, para imulat ang kanilang mga mata, dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. Si Satanas, yung laman, yung flesh, papunta sa Diyos, yung Espiritu, yung banal na Espiritu, at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin. Sino yung kanila? Yung napangaralan ni Pablo. Pero yung Brad, kung halimbawa hindi napangaralan ni Pablo, hindi inabot ng pangaral ni Pablo, maliligtas ba? Alam niyo ba ang sagot ng kasulatan?
Siyempre, magugulat ka dahil, biro mo, asang-asa ang marami na ligtas sila. Pero, pagka tinignan mo na pala yung kasulatan, hindi pala. Pinaasa lang sila doon sa pinaasa lang ng mga mangaral doon sa sinasabing kaligtasan. No? Napakatindi. Dahil, pero mo, pinaasa mo yung mga tao doon sa mali. Ha? Di ba? So, malaking palaisipan ngayon doon sa makakapakinig. Tinamin niyo yung sinasabi dito sa Gawa 13:47. Sabi niya, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Paano yun? So, kung si Pablo ang nilagay para sa ikaliligtas, kasi ang pumaraming nila yung Kristo eh. O, dito sila nagkamali. Alam niyo kung bakit? Yung Kristo kasi, o yung Misayas, yan ay para lamang doon sa mga tupang nawaglit sa Israel. Kaya nga ipinagpauna na natin na lahat ng bagay inilagay niya sa kaayusan, detalyado. Hindi magulo. In order, kumbaga. So, magmula doon sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, sa Juan, lahat nung nangyari na yun, para lamang yun doon sa mga tupang nawaglit sa bayan Israel. Pero anong ginagawa ng mga reliyon? Kinokot pa nila yung sinasabi ng Kristo, ilalagay mo sa panahon natin ngayon. Wala nang saysay. Walang yun. Walang bearing. Pero mo, sasabihin ng mga pastor, ng mga ministro, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Di ba nila naisip? Kailan niya sinabi yun? Sino ang harap nung sinabi niya yun? Di ba? Hindi na naiisip. Bakit? Yun yung sinasabi dyan, doon sa aking binasa kanina. Sabi niya, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Kasi hanggat hindi ka inaabot ng pangaral ni Pablo, nananatili kang nasa kadiliman. Pero mo yung aklat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, akala nila yun yung bagong tipan. Di ba? So, nagbukas si Abeyawa sa atin ng pangunawa, mali pala, hindi yan yung bagong tipan. Ang bagong tipan yung sinasabi ito sa Hebreo. Kinakailangan mamatay yung gumawa ng tipan. Kailan yun? Na pumasok yung bagong tipan. Di ba? Sabi ni Brother Edmundo Mali, paano bro, yung hindi naniniwala kay Pablo, hindi rin magkakaroon ng kaligtasan. Alam niyo kung bakit? Noong gawing instrumento si Pablo sa mga Israel, hari at sa mga hintil, siya. So, ibig sabihin, kung hindi mo sasang-ayunan yung sinabi nung makapangyarihan. Kasi pamarami na marami yung huling sugo si Felix. Ibig sabihin, kung paniniwalaan ng marami, si Felix manalo yung huling sugo, sala. Kasi ang isinugo, si Pablo, hindi si Felix. Hindi rin si Muhammad. Hindi rin si Soriano. O sino man, hindi si Ellen G. White, hindi si Russell, o sino man. Hindi si Jimmy Swaggart, Eddie Villanueva. Hindi. Si Pablo. Dapat kasi lumutang yung pangalan ni Pablo.
Kasi yan yung isinugo para sa atin. Pero ano nangyari? Nabaliwala si Pablo. Di ba? Nabaliwala si Pablo. Nawala sa eksena si Pablo, ang lumutang, puro yung sugo. Si Muhammad, Felix Manalo, Soriano, Villanueva, Bilarde, at saka yung nasa ibang bansa, Jimmy Swaggart. Yan ang mga lumutang. Hindi si Pablo. Ginagamit lamang pagka nagbabasa na sila. Ayon kay Pablo, yun na. Pero wala yung diin na si Pablo pala ang instrumento para magkaroon ka ng kaligtasan. Brad Noli Tungkuwa, sino bro gumawa sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Yan nung gumawa niyan, si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, sila ho yung mga kasama ni Yahweh. Ayun, si Juan, yan yung sumulat ng unang Juan, kalawang Juan, Apokalipsis, siya yung sumulat. O si Marcos, si Lucas naman, yan yung nakasama ni Pablo, isang doktor. O si Mateo naman, yan yung maniningil ng buwis. Di ba? Ibig sabihin lamang, panahon yan, yung sa panahon ng Kristo. So, hindi mo na dapat gamitin yan sapagkat hindi yan para sa atin. Pero anong ginawa ng reliyon? Bakit ginagamit nila yan? Kasi nga nandun sa panahon ng kadiliman. Ayun. Sister Maria Victoria, ask ko lang po bro, kung halimbawa ma-shutdown ang internet, paano na po ang pangaral natin? Nasa kapulungan. Salamat po bro. Hypothetical ho yung tanong. Ibig sabihin, hindi pa mangyayari. At saka alam nyo ba na baka patay na tayo, nagpapatuloy pa rin yung internet. Kasi yan na ho yung pinakamodernong ginawa sa panahon natin ngayon. So ibig sabihin, hypothetical, ibig sabihin, ibig sabihin, nandito ba tayo sa panahon ng teknolohiya ng computer So, sa malabo. Di ba? So, hypothetical, ibig sabihin, pag sinabing hypothetical, yung tanong, kasi, ginagamit pa natin ang tanong kasi, para makita ko ng mga kapatid natin, ask ko lang po bro, kung halimbawa na ma-shutdown ang internet, paano na po ang pangaral natin sa kapulungan? Di ba? Hindi pa So, tuloy-tuloy lang. Kaya sabi nga, baka nga wala na tayo, tuloy-tuloy pa rin yung internet. Di ba? Saka, ito na lang yung means na para tayo ay tipunin ni Abay Hawa. Di ba? So yun, mga kapatid, lobby po ni Abay Hawa bukas, ituloy po natin yung ating pag-aaral. Sabi ni Sister Vivian Bando, hanggat may kuryente, may internet at wifi. Dahil talagang yung internet, yan ho yung pinagsisikapan lalo ngayong teknolohiya. At meron pa ho yung mga advance ngayon, mas advance pa. Nung ako ay nasa Greece 1997, tingnan niyo kung gaano ka-late ang Pilipinas. Nung panahon na yon ay meron ng wifi sa kanila. 97 ho yun 97. Meron ng wifi, meron ng CCTV sa kanila. 97 yun Samantalang sa atin, kailan na nagkaroon? So, ahead sila. Ibig sabihin, late tayong mga dito sa atin sa Pilipinas. So, nagiging advance pa yan dahil talagang true true computer na. Kita nyo yung robot, mga nagsasalita na. Kaya, lobby na bayawa. Hindi maputuluyan. Sige po, lobby po ni bayawa bukas. Ituloy po natin yung ating ikalawang bahagi. Mahalaga ho yung ating bagay, lahat naman ng ating pinag-aaralan. Sana wala na akong hindi nabanggit ito Ayan. Brad Rodelo na ba, kalaban pa rin ni Abayawa lahat ng mangyayari. Sino ba?
Sebastian Juarez. Ayan. Wala na, hindi na ako makaakyat. Rosly Bandojo. Ayan. Ayun. Maraming salamat sa lahat po ng ating nakasama ngayong hapong ito. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi dito po sa mundong ito. Kumbaga tayo ay isang manlalakbay, hindi ho ito talaga yung ating permanente. Kaya Abay Hawa yung ating permanente. Hindi ito hindi ang langit. Si Abay Hawa, doon tayo. John Mer Corsiga. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers, sa lahat ng ating mga kapatid. Patuloy na kapayapaan ang siyang sumabawat isa sa lahat ng ating mga kapatid sa kapulungan. Pagpapala ni Abay Hawa ang siyang sumaarin. Maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sabi ni Sister Rosely, tama Brad, 1997, lahat na meron ng internet. Sige ho. Maraming salamat to.